Hi po, good afternoon. So we'll start. Okay, so for today's agenda po, very simple. One is the recap of our topic from the previous weeks. Minimization of transportation problem. And then we'll walk through kung paano naman po yung process ng maximization. Okay, so to begin with, so let's have a problem. So ito daw po yung problem natin. Don Hill, the president of a concrete company, has plants in 3 locations. So may 3 locations po tayo, may 3 planta. Ito po yung mga construction sites. Sabihin natin ganun. And then meron din siyang 3 projects na i-work on. Okay, Project A, Project B, and Project C. Okay, so yung ating mga planta na to, or yung ating mga construction companies na ito, ay may sapat lang kakayahan. Ayan. Kung gaano karaming concretes, kung ilang truck of concretes lang yung kanilang mapoprovide. Okay, for example, plant 1 hanggang 70 lang, plant 2 hanggang 50 trucks lang ang kaya nilang isuportahan. Ang plant 3 naman hanggang 30 trucks lang. So yun po yung truckloads of concrete. Okay? And then yung mga projects na ito, project A, B, and C, halimbawa gagawa ng bahay sa location na to, another bahay sa location na to, another building sa location na to, ay nangangailangan ng concrete din. Okay, so for project A, kailangan niya 40 concretes, project B, 50 concretes, project C, 60 concretes. Okay, so kung i-represent natin siya in a physical distribution network, kagaya nito, or in a network representation, so ito po yung 3 planta at ito po yung mga customers natin or 3 projects. And then meron siyang mga shipping cost. Ito po, kada truck ay $10 yung shipping cost or yung cost na ma-accumulate mo by shipping truck of concretes from plant 1 to a project A, and then to project B, to project C, so on and so forth. Okay? Question about this problem? Okay, wala po. So once again, sa ating transportation problem, may 2 cases tayo. First one is yung paggawa ng initial feasible solution or basic feasible solution. And then, padalawa, i-optimize natin yung feasible or yung initial solution na yun. So sa initial feasible solution, meron tayong 3 ways. First one, northwest corner rule, then Vogel's approximation method, and then yung least cost or yung tansyahan. Well, in optimization naman po, MODI and stepping stone yung most popular. Okay, why don't we try? So gawin natin to, i-translate lang natin sa ganitong problem. Okay, and then our goal here is of course to minimize yung cost. Total cost, okay? So, but before that, kailangan muna nating i-check kung balance ba siya. So, 70 plus 30 plus 50, that is 150. And then we have 150 here. So, balance naman po. Walang problema. Okay. So, start tayo sa phase 1. Phase 1 natin is may 3 ways, 3 options tayong pwedeng gawin. Okay. So, tingnan natin yung northwest corner rule. So northwest corner rule, para nga po siyang hagdan. Okay, we'll start with the northwest. So dito po, gaano karami yung pwede nating ma-allocate sa box na to? Okay, 40. Ibig sabihin, ubos na to. Hindi na tayo pwedeng mag-add dito sa dalawa. And then hagdan nga po, bababa tayo. Or pupunta tayo sa kanan. Gaano karami po? 30. Bakit po 30? Kasi 70 yung total plant capacity. Pag nilagay natin ay 50 dito, supportado nga to, pero labis naman dito. Okay? Okay, so okay na yung 50, hagdan nga po. So ito po, 20. So okay na yung 50, ito 30. Okay na yung 50, ito ay 30. Okay? Questions? Good? Okay, so magbibigay siya sa atin ng total cost. Magkano po yung total cost ng ating initial plan?
Magkano po? Okay, $1,040. Okay? 1,040 yung total cost nitong shipment cost ng ating plano. Okay, now for the second option nga po, yung Vogel's approximation method, hahanapin po natin yung difference nung dalawang pinakamababa. And then, ayan, yun yung paulit-ulit lang yung steps natin. Okay, so dito po, so once again, check natin if balance 150, 150. Then hahanapin natin yung difference both in columns and in rows. Okay, ano po ang difference nito? We have 6 kasi 10 and 4. Then ito 5 and 8, dalawang pinakamababa. 3, dalawang pinakamababa. Dalawang pinakamababa. Dalawang pinakamababa. Dalawang pinakamababa. Okay, nakuha? Okay po. Okay, good. Ngayon, hahanapin natin yung pinakamalaking difference and then i-allocate natin siya dun sa may pinakamababang cost. So, gaano po karami yung ating i-allocate dito sa Plant 1, Project B? Yung pinakamalaking posible. Okay, so 50. Ibig sabihin guys, itong 50 fulfilled na siya. Lalagyan ko ng X mark doon, then i-remove ko to. Okay? And then hahanapin ko uli yung difference. Ang difference po nito, retain as 1. Ito, X na. Ito, retain as 2. Then ito, posible mabago ang difference. 1 na lang po. Difference nito is 4. Difference nito ay 3. Nakuha? Okay. Then pinakamalaking difference is 4. Iko-compare mo. Saan po natin ilalagay? Dito, sa 8. Ano? So, gaano po karami yung pwede nating i-allocate dito kay 8? 50. Okay. Ibig sabihin guys, itong 50 na to, cross out na natin, X naman yan. Ibig sabihin yung difference nito, retain, retain. Okay. Then ito naman yung difference. Difference nito ay, sorry, cross out na natin siya para hindi maisama sa difference. Ito ay 1. Ito X na. Ito ay 5. So pinakamalaking difference, 5 dito. So saan ko ilalagay? Sa 6. Gaano karami yung ilalagay ko sa 6? 10 lang. Kasi you got na 60. Okay, hindi pwedeng 30 kasi lalabis na siya sa 60. Okay? And then after nyan, lalagyan ko siya ng X mark dito. Iko-cross out ko na siya. And then hanapin ko yung difference. We have 1, we have X, and then we have X. Then dito, kung mapapansin nyo, wala na tayong makukuha difference. Ano? Ibig sabihin, dead end na tayo. Pwede na nating mag-allocate dito sa remaining. Okay. So, dito po kaya, pwede ba nating ma-allocatean to? Yes po. Okay. Gaano karami yung pwedeng i-allocate dito? 20. So, alin pa yung hindi balance eh? Then, alin pa yung kulang? Dito. 20. Tama? Okay. So, ano po yung total natin dito? 50, 50, 30, 40, 50, 60. Ano po ang total cost? Ano po yung total cost ngayon dito? $1,040 din. Tama? Ay. Now, third method naman tayo. Tansyahan method. So, yung tansyahan natin or sabihin nating least cost. Ibig sabihin, since usapang cost tayo, ang goal natin ay minimize. Ibig sabihin, i-allocate ko dun sa may pinakamababang cost. Yung mula pinakamababa pataas. Ano? So dito po sa 4, gaano karami yung pwede kong i-allocate? 50. Tama? Okay, ibig sabihin fulfilled na to. Sunod na pinakamababa, 5. Kaso wala na, hindi na pwede nating lagyan. Sunod na pinakamababa, 6. Okay, so gaano karami yung pwede kong ilagay sa 6? 30. Okay, ngayon 7. Hindi na rin pwede. 8. Gaano karami yung pwede kong ilagay dito kay 8?
30 para ubos na yung 60 na yun. Okay? And then 8, 9. Dito, pwede pa ba ako maglagay? Hindi na kasi nagamit na natin yung 30. 9, 10. Dito, pwede po ba? Yes po. Magano karami? 20. Okay? So, yan. Tapos, okay na to. Ito naman, ang kulang ay 20 pa rin. So, once again, it's 150, 150. Ano po ang total cost natin ngayon? Ano po yung total cost natin ngayon? $1,060. So, ibig sabihin guys, kung ako po ay mag-i-start na ng optimization, alin po kaya sa tatlo ang pwede kong gamitin para mag-proceed ako sa phase 2? Ito na lang or ito? Ito na lang. Gamitin natin. Okay lang? Okay. So, ang gagawin ko, ikakopy ko lang to. Sorry. Yan. And then, fill upan ko ulit. Okay. Phase 2 na tayo. Ano? Ang total cost niya, sorry, it's 150, 150. Total cost ay 1040. Ngayon, test natin yung optimality. But first, gagamitin natin is yung MODI. Hahanapin natin or mag-i-introduce tayo ng mga simplex variable U1, U2, U3, V1, V2, V3. Ngayon, pinakamaraming elements, dalawa. Dalawa, isa. Dito, isa, dalawa, dalawa. So, pinakamaraming elements, dalawa. So, it's either V2, V3, U1, U2. Ano po ang gusto nating i-let as 0 sa mga yon? U2. Okay. So, pag nilet natin siya as 0, ibig sabihin, mahanap natin tong V2 na 5 at mahanap natin to as 8. Bakit? Kasi 5 plus 0, 5, 8 plus 0, 8. So, ito po ba? Pwede na nating mahanap U3? Yes po. Knowing na 8. 8 ito, yung V3. Ano kaya yung U3? Para mag-result siya ng 6. Tama? Okay, we have negative 2. So, ano pa yung kulang na? Ito, U1. Pwede na ba nating mahanap? Yes po. Knowing na alam natin na ang V2 ay 5, para mag-result siya ng 4, kailangan kong ng negative 1. 5 plus negative 1, that's 4. And then, mahanap na natin to. Kung to po ay negative 1, ibig sabihin ito ay 11. Bakit po? 11 plus negative 1, 10. 5 plus negative 1, 4. 5 plus 0, 5. 8 plus 0, 8. 8 plus negative 2, 6. Good? Okay, good. After that, ililistaw natin yung ating mga unfilled cells. So once again, it is optimum if yung mga values ng mga unfilled cells ay greater than or equal to 0 or non-negative. So isulat natin P1C or ilagay na lang natin yung simple 2A. Okay, 3A and then 3B. Okay, so start tayo, 1C. Ito po, 11 minus 8 minus negative 1. That is a positive number. Tama? So, good na tayo doon. Okay, 2A, 12 plus 12 minus 11 minus 0. That's a positive 1. Okay? Or just a positive number. Then 3A, 9 minus 11 minus negative 2. That is 0. Tama? Okay? And then 7 minus 5 minus negative 2. That's a positive number. Ibig sabihin, na-achieve na natin yung optimum. Question so far dito. Wala po. So, ano po yung ating distribution plan?
kung kayo po yung president ng concrete company na yon, yung mga resources mo saan mo i-ship para mas makakatipid tayo. So we have plant 1 to ship 40 truckloads of concrete to project A. Tama? Then plant 1 to ship 30 truckloads of concrete to project B. Good. And then plant 2 to ship 20 truckloads of concrete to project B. And then plant 2 will also ship 30 truckloads of concrete to project C. And then plant 3 to ship 30 truckloads of concrete to project C with a total shipment cost equal sa 1040. Questions? Questions? Wala? Anyone? Any other questions po? Okay, seems none. Isa pang sample. Okay, so ito naman, worded problem uli. So let's say meron daw tayong, the state of Missouri has 3 power generating companies. Ibig sabihin, para po ito yung national grid, or sorry, ito po yung mga power plants natin. Okay? And then during the months of peak demand, ngayon, ino-authorize daw yung Missouri Power Authority na mag-ship ng mga excess supply nila dun sa other independent power companies. Okay, for example, mula Shell, or mula planta sa Batangas, dadalhin yung mga excess na yun, for aside from Meralco, dadalhin siya sa Batelec, dadalhin siya sa Ibaan Electric Company, parang gayon. Okay? So yun po yung ibig sabihin nito. Ayun, yung mga excess parang i-distribute nila into independent power companies. Ito po yung power companies, W, X, Y, and Z. Okay? So excess supply is distributed on the basis of cost per kilowatt hour transmitted. So ito po, yung cost per kilowatt hour transmitted. Yung 12, 14, 9, 8, ito po. Okay? And then ito po yung mga excess supplies in kilowatt, in millions of kilowatt. Ibig sabihin, ito po ay 50 million, 45 million of kilowatt hour. Okay? And then ito po yung mga demand ng ating mga independent power companies. Okay, na mga magiging customers or na pagsishipan ng mga excess supply mula sa mga planta na to. Okay? Okay. So once again, these are in million of kilowatt hours. Ayun. Balance po ba siya? 45, 30, 30, 130. So 130, 130 balance po. Okay? Question so far? Dito sa problem? So your goal here, since usapang cost, your goal here is to minimize yung cost na iso-shoulder natin while tayo po as a generating company, ayan, i-minimize yung cost na yun ng pag-distribute ng mga excess supply. Okay? Okay. So now let's try to solve it again. We have 2 phases. Okay, so phase 1 muna tayo, northwest corner rule. Dito po, again, we have phase 1. Phase 1, northwest corner rule. So we have 40, 15, 5, pa-double check na lang po. Sorry, it's 130, 130. And then we have 40, 10, 20. Good. So double check natin, 40,
20, 50, 20, 55, 45, 30. Questions? Wala. Ano po yung total cost niya? $965. Okay? Now, let's try to solve it first using another method, tansyahan method. Okay, dito natin ilagay. Using tansyahan method, or siguro, sige, VAM muna. Or, yeah, sige, ilagay natin. Using, sorry, dapat dito eh. Yan, okay. Okay, VAM muna tayo using Vottel's approximation method. So, ano po ang difference nito ng dalawang lowest? 4 and 5, we have 1. Again, it's balance, 130, 130. 1 and 6, that is 5. 1 and 4, that is 3. 1 and 8, that is 7. 1 and 4, that is 3. That is 2. And then that is 1. Okay, good. Okay. So, saan po natin ilalagay? So, pinakamalaking difference is 7. Pinakamababang cost is $1. So, dito ko ilalagay yung pinakamalaking posibleng ilagay dyan, which is 30. Okay, ibig sabihin, okay na yung 30. Iko-cross out ko na to. Okay, i-x ko to. And then ito, retain. Ito kaya, ano na bago? We have 4. We have 3. We have 3. We have 1. Okay, pinakamalaking difference, that's 5. Hahanapin natin pinakamababang cost sa kanilang hilera, that is 1. So ano po ang pinakamalaking posibleng ilagay dito? 20. And then ibig sabihin ito ay x na. And then ito ay retain tayo na 4. Sorry, lagyan muna natin ng 9. Okay. Then we have 4, we have 3, we have 1. Dito po ano ang difference? 9 and 5, we have 4, we have 0. Kasi 6 and 6, so 0. And then dito, x na po. So pinakamalaking difference, 4. Pinakamababang cost, dito. Gaano karami yung pwedeng ilagay dito? Or sorry, type pala po yung 4 and 4 doon. Saan nyo po gustong unahin? Ito po, column or itong row na to? Yung row na lang po. Ibig sabihin, alin po yung ating lalagyan ng cell? Yung 5 po, gaano kalaki? 20. Ibig sabihin, ito cross out na. Okay? And then ito, ano po ang difference? We have 3. We have 2. Ito, we have x na. Then dito ay 4 pa din. Ito x na. Ito 3 pa din. Ito x na. Okay? Pinakamalaking difference, 4. So, saan natin ilalagay? Sa 8. Gano'ng karami? 10 po. Ibig sabihin, okay na to, okay na to, x na to, x na to, 3 to, x na yun. Ito wala na. So, ibig sabihin, tigil na tayo. If i-fill up na natin yung remaining. Ano natira? Ito ano? Itong column na to at saka itong rows na to. So, dito na lang at dito yung ating lalagyan ng values. Ano pong ilalagay natin dito? We have 35. Tama? And then, ilalagay natin dito 15. Okay, so double check natin. 10, 40, 20, 50, 20.
55, 45, 30. Good. Ano po ang total cost natin? Sorry, refer na lang kayo dito sa naunang table para dun sa mga unit cost. Tama po ba? Pa-double check po. Okay. Okay. Now, for the last method, yung least cost natin. So, pinakamababang cost, 1,1. Okay? So, gaano karami kaya yung pwede kong i-allocate dito? 30. Dito kaya pwedeng gaano karami? 20. Tama? And then, pinakamababa, 4. Gaano karami? Hindi na pwedeng lagyan. Itong 4, hindi na rin pwedeng lagyan. Tama? Next, 5. Gaano karami yung pwedeng ilagay dito sa 5? 20. Then 6 dito. Pwede ba maglagay? Yes po. Gaano kadami? 25. Dito sa 6 na yun, pwede ba? Hindi na. Sa 7, hindi na rin. Sa 8, hindi na. Sa 9, 25. Okay, then 10, wala na. 11, wala na. 12. 10. Then ito, okay na. So double check natin. 55, 45, 30, 40, 20, 50, 20. Good. Okay? Again, it's 130, 130. Using our least cost method, ano po yung ating total cost? Okay, good. Okay, so alin po dito yung gusto nating piliin as basic feasible solution? As we proceed to sa phase 2. Alin po yung gusto nyo? VAM na lang. Okay. Good. So it's 130, 130. Ang initial cost natin is 635. Okay. So once again, we are doing the phase 2 using MODI. Okay. So introduce natin yung mga simplex variable. V1, V2, V3, V4. Okay. So bibilangin natin yung elements. Dalawang elements, tatlong elements, isang element. Dalawang element, isang element, dalawang elements, isang element. Pinakamarami, tatlong elements. Okay, kung knowing nyo yun ay 0, V1 ay 8, 1, and 6. Okay, good. Okay, so ano pa yung pwedeng nating mahanap? Knowing na 6 to, 9 yun. Ibig sabihin ito ay 3. Tama? 6 plus 3, 9. And then knowing na 3 yun ay 5. Ibig sabihin ito ay 2. Kasi 2 plus 3, 5. Alin pang kulang natin? U3. U3 ayun. Paano ko mahanap yun? Yeah, given ko ay ito. 1. Ibig sabihin ito ay negative 7. Tama? Double check natin.
8 plus negative 7, 1, 8 plus 0, 8, 1 plus 0, 1, 6 plus 0, 6, 6 plus 3, 9, 2 plus 3, 5. Next. Okay, after nun, ililist down natin lahat ng mga unfilled cells. So once again, masasabi natin optimal if greater than or equal to 0 yung mga values na to. Okay, AW, we have AX, BZ, CX, CY, CZ. Okay, AW, 12 minus 8 minus 3. That's a positive number. Tama or 0? Then 4 minus 1 minus 3. That's 0. BZ, 6 minus 2 minus 0. That's a positive number. Then 12 minus 1 minus negative 7. That's a positive number. Okay, 4 minus 6 minus negative 7. That's a positive number. 7 minus 2 minus negative 7. That's another positive number. Ibig sabihin guys, optimum na to. Okay? Therefore, optimum na. Okay, so ang ating distribution plan, distribute 35 million kilowatt hour. Tama? Yun po yung ating nasa given. Ito po, kilowatt hours, millions of kilowatt hour. I-distribute natin from plant or power plant. Power plant A to electric corp. Sabihin natin, electric cooperative W. Okay, and then 20 million kilowatt hour from power plant A to electric corp Z. Sorry, this one is Y. Okay, and then we have 10 million kilowatt hour from plant B to W, and then 20 million kilowatt hour from plant B to X, and then 15 million kilowatt hour from plant B to Y, and then 30 million kilowatt hour from plant C to W, with a total distribution cost equal, gaano kadami? Sorry, ito ay cents. Kung hindi ako nagkakamali, naku, cents po pala yun. Walang problema. So, i-correct lang natin yung ating cost na to. Dapat ito ay naka-cents, then times 1 million. Okay? So, that's result sa 6. And then, i-multiply natin sa 100 cents ay $1. Okay, para tanggal yung cents, iwan ay dollar. Gaano karaming dollars po yung usapan na to? Tama? Tama po ba? Okay, kulang po pala. 6 million, yes. Yan. 50,000. Okay, good. Questions? Okay. Kung iisipin natin guys, kung ito po yung ating gagamitin, marami ang iterations na mangyayari. For example, ipakita ko lang yung ginawa namin sa section A. Ito pa. So, ang ginawa nila, pinili nila yung northwest corner rule. Yan. So, initially 965, tapos nagkaroon ng looping na kagaya nito. Okay? And then, mahaba-habang iterations yung gagawin. Kaya as much as possible, para maiwasan natin yung maraming iterations na ganyan,
pinakamababang cost na kaagad yung ating gamitin for initial basic feasible solution. Okay? Okay po? Okay. Now, balikan natin yung, balikan po natin tong problem natin. This time naman po, magma-maximize tayo. Okay? So, let's consider this problem. Ngayon, ang nakalagay po dito sa problem natin na to, ito po yung profit. Ito yung revenue. Revenue in revenue per truckload. Okay, so kada truckload po, may makukuha tayong revenue na ganyan. Okay po? Nakuha? Revenue naman po. Ibig sabihin guys, ang goal naman natin dito or ang ating objective is to maximize yung revenue na makukuha natin when we ship from these plants to those projects. Okay? Okay po. So first thing, may tinatawag tayong opportunity cost. Or sabihin nating regret or panghihinayang. So in case guys na ito pong opportunity cost is calculated as yung ating maximum less yung kanyang mga unit revenue. Okay? So ano po ang maximum dito? Pinakamalaking value. 12. Tama? So ibig sabihin, yung maximum value dito ay equal sa $12 of revenue per truckload. Okay? Ngayon, gagawa po tayo ng table natin. So from maximization, gagawin natin siyang minimization of opportunity or regret. Opportunity cost. So ibig sabihin guys, ito ay maminusan natin ang lahat ng iyan, lahat ng mga values ng 12. Okay? Maminusan natin sila lahat ng 12. And then we'll create a table ulit. Okay po? So, ayusin lang po natin. Transfer ko lang siya sa Excel. Okay? So, meron tayo ditong plant 1, 2, and 3. Ayan. And then, meron sila dyang ilang projects? 3 projects. Okay. So, 10 minus 2. Okay. 12 minus 10. So, ilalagay natin dito ay, project A, B, and C. Okay. So, 12 minus 10, we have 2, 0, 3. We have 8, 7, 5. Pa-double check po kung tama. 4, and then 6. Tama po ba yung mga values? Okay. So, ito yung ating mga ilalagay dyan. And then, project requirements. We have 40, 50, and then 60. Okay? Okay. So, ito guys ay ikaka-copy ko. Sorry. Ayusin ko lang ha.
Sige lang po. Hindi ko lang makita na maayos. Okay. So, sila ay ikakopy ko dito sa Jamboard natin. Okay. So, ayan. So, once again, na-convert na natin siya into minimization problem. Okay. So, our goal here again is to minimize the cost. Okay. So, again, balance po ba siya? Yes po. 130, 130. Okay. So, start tayo. Northwest corner rule ulit. Phase 1. Or, ano po ang gusto nyong gawin nating way para sa phase 1 natin? Ano po yung... Sorry? Northwest na lang. Sige po, Northwest tayo. So, we have 40, 30, 20, 30, 30. Okay? Ano po yung total cost niya? Again, cost na yung usapan natin. Ano? Cost mula maximization, ginawa na natin siyang minimization nung binago natin yung mga values na to. Okay, ano po ang result? 760. Okay na bang mag-proceed tayo sa phase 2? Okay na? Gawin natin to. Okay. So, phase 2 na tayo. So, U1, U2, U3, V1, V2, V3. So, pinakamarami, dalawa, dalawa, isa, isa, dalawa, dalawa. Ano po ang gusto nating i-data 0? U2 is equal to 0. Ibig sabihin, 7 is equal to 4. Pasundan po ako dito ha. O hindi po nakakahabol. Okay, good. Double check natin. 1 plus 1, 2. 7 plus 1, 8. 4 plus 0, 4. 7 plus 0, 7. 4 plus 2, 6. Good. Questions? So the same pa rin po, optimum natin is greater than 0 kasi nga po minimization na yung ating ginawa nung change natin yung mga values na ito, yung mga unit values. Okay, so ilagay natin lahat ng mga yan. Then we have 2A, we have 3A, then we have 3B. Okay? Okay, 1C, 1 minus 4 minus 1. We have negative 4. Tama? Tama po ba? Okay, and then 0 minus 1 minus 0. We have negative 1. 3 minus 1 minus 2. That is a positive number or a 0. Tama? Then 5 minus 7 minus 2. That is, ano yun? Negative 4. Tama? Okay. So, ano po yung gusto nating piliin sa dalawa? Highest? 1C or 3B? Okay. Gamitin natin yung 3B. Okay. And then, i-mark ko si 3B. Ibig sabihin, gagawa ako ng loop sa kanya. So, ano po ang loop na pwede sa kanya? So, once again, siya po ay mag-start ng taas or baba and then kaliwa kanan, halin-hinan. Okay. So, ang loop na gagawin ko, tataas ako. Pag tumaas ako dun, okay. Good pa. Pag pumunta ako dun, good pa. Pag pumunta ako dun, may value rin. Pag bumalik ako, okay. Nakabalik. Okay? So, kung ang loop ko, pupunta ako dito, tingnan nyo ang loop na isa pang pwede. Pupunta, mula ako dito, pupunta ako dun sa taas. Pupunta ako dun kasi yun ang option ko. Ano nang sunod? Hindi na ako makakababa. Diba? So, kung pupunta ako dito, pupunta ako dun, makakabalik ako. Kasi nga po halin-hinan. So, after niya, lalagyan natin ng sign. So, once again,
Pag taas or baba, minus po yung sign niya. Pag ganito or ganyan, plus po yung sign niya. So ito ay minus, ito plus, ito minus. Okay? So, dahil sa dalawang minus natin, alin po yung mas mababang cost or mas mababang allocation? 20 or 30? 20. Malinaw na malinaw. So, ibig sabihin, yung 20 na yun dapat yung value nito. Okay, dun ko dapat ilalagay yung 20. Okay? Questions? Wala po. After nyan, gagawa uli ako ng isa pa uling table. Dito ko na ilalagay sa baba para kita. And then, unahin kong ilagay yung 20. So, yung 20, sure ako nakalagay dyan. Okay? And then, lalagyan ko ng markings yung ibang mga values or ibang cells. Ito, may laman dati, may laman dati, may laman dati, may laman dati. Ito, tinanggalan natin ang laman. Okay? After nyan, fill up ko na lang to. So, since nag-iisa to, so 40 na lang to. Then, ayun, 30. Then, so ito, nag-iisa, 50. Then, ito, 10. Okay? Nakuha? Okay. So, ano po ang total cost nito ngayon? Okay. So, directionally, tama pa tayo ng ginagawa. Okay? Okay. Good. Ngayon, simplex ulit tayo. So, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Pinakamaraming elements, dalawa, isa, dalawa. Isa, dalawa, dalawa. Okay, ano ang pipiliin natin? Anong gusto? UN. So if we let as 0, okay, then ito'y 2, ito'y 8. Tama? Okay, so kung 8 to, mahanap, kailangan ko i-5 doon, ibig sabihin negative 3 yan. Kung negative 3 yan, kailangan ko i-6, ibig sabihin 9 yun. Kung 9 yun, kailangan ko i-4, ibig sabihin negative 5 to. Double check natin. 2 plus 0, 2. 8 plus 0, 8. 8 plus negative 3, 5. 9 plus negative 3, 6. 9 plus negative 5, 4. Good. After nyan, ilalagay na uli natin yung mga unfilled cells. So we have 1C, we have 2A, we have 2B, we have 3A. Okay? Okay, so sa 1C tayo, 1 minus 9 minus 0, then negative 8. Okay, ibig sabihin yan, okay, may isa pa uling iteration. Then 2A. Ito. 0 minus 2 minus negative 5, that's a positive number. 2B. 7 minus 8 minus negative 5, that's a positive number. Tama po. 3A. So 3 minus 2 minus negative 3, that's a positive number. Nakuha. Questions? Good. Okay. So 1C. Asan si 1C? Lagyan ko ng mark. So si 1C dapat meron siyang laman sa loob. Hahanap ako ng loop sa kanya. So pag pupunta ako dito, wala na akong pupuntahan na iba. Halinhinan. Pag bababa ako dun, pupunta ako dun, makakabalik ako. Yun yung loop niya. Okay? So lagyan natin ng kulay yung loop niya. Pupunta ako dito. Pupunta ako dun. Tataas ako dun. Then makakabalik ako. So once again, negative sign. So ito negative. Ito positive yung cell na yan. Ito negative. Then ito positive yung cell na yan. Okay? So ko-compare natin yung dalawang may negative na cells. Ano po mas mababa? 30 or 10? 10 po. Ibig sabihin, yung 10 na yon, ito yung ilalagay ko dito sa cell na yon. Dapat nandun yung 10. Malinaw. Okay. So ikakopy ko lang ulit siya. Pupunta ako dito. Asan nga yung 10? Dun.
Dito yung 10. Saan pa yung iba? Meron dito, meron dito. Yung 50 and then 20. Yung 50 and then 20. Tama? Ayun, kasi yung 10 tinanggal na natin doon. Good. Questions? Okay, so anong ilalaman dito? Ano pong ilalagay dito? Again, 40. 40 lang yung option, no? Okay, then dito solo niyang 50. Di ba? Dito solo niyang 30. Okay? Then ito, yung tira, 20. Okay? So ano po ang total cost? $600. Okay? Okay, so this is our Jamboard po. You may check po dito. Okay, 600 po. Tama? Tama po ba? Okay, so directionally, tama pa tayo. Okay? So, ayan siya. Ngayon, check ulit natin U1, U2, U3, V1, V2, V3. Ano po ang ating ilalata 0? Tatlo, isa, isa. Isa, dalawa. Okay, U1. Malinaw na malinaw. Ano? So, ibig sabihin, ito ay 2, ito ay 8, at ito ay 1. So, kung 1 to, kailangan ko ay 4. Ano kaya ang U2? 3. Okay, ito. 5. Ano kaya ang U? Sorry, it's U. U3. Negative 3. Okay, so double check natin. 2 plus 0, 2. 8 plus 0, 8. 1 plus 0, 1. 1 plus 3, 4. 8 plus negative 3, 5. Good. After nyon, ating ilalagay na po yung mga value unfilled cells. We have 2A, 2B, 3A, 3C. Okay? 2A. 0. 0 minus 2 minus 5 minus 3. 0 minus 2 minus 3. Negative 5. Tama ba? So, ibig sabihin, isa pang iteration. 7 minus 8 minus 3. That is negative 4 po. Okay. 3A. 3 minus 2 minus negative 3. That's a positive number. 3C. 6 minus 1 minus negative 3. That's a positive number. Okay. Next, pinakamataas na negative. Ito. Okay, ibig sabihin dapat may value yan. Ano kaya yung value niya? Loop. Hanapin natin yung loop niya. Start tayo, taas or baba. Siyempre, taas lang yung may value. Pupunta ako dito. Pupunta ako doon. Wala na. Hindi na ako makabalik. Okay. Pupunta ako dito. Dediretso ako doon. Dediretso ako doon. Babalik ako. Okay. So, that's our loop. Okay. So, ito ang loop natin. Okay. And then, lalagyan ko ng sign. Minus. Plus. Minus. Plus. So, ano po? Ito yung minus natin. Ano po yung ating ilalagay na value dito? Correct, 40. Ibig sabihin yung 40 na yun ay dapat nandito. Okay? Okay, after nyan, gagawa ulit tayo ng table. So sabi ko sa inyo, kaya mas maganda na pinakamababang cost na yung ating gagamitin kasi maraming ang iterations. Ano? Okay, so once again, dito nakalagay yung 40. Lalagyan ko ng markings yung iba. Okay, good? Good ano? Okay, so ano po ito? Solo niya, 30.
Ito 10. Ito 20. Ito 50. Good? Ano po ang total cost? So, directionally, tama pa. Okay, directionally, tama pa tayo. Ano? Okay, so U1, U2, U3, V1, V2, V3. Ano po ang pipiliin? Dalawa, dalawa, isa, isa, dalawa, dalawa. Ano pong gusto? V2. Okay. Kung V2 siya, 0, 8, ibig sabihin ito ay 8 at ito ay 5. Okay? Kung ito ay 8, kailangan ko ay 1. Ano kaya ang ating V3? Tama? Negative 7. Then kung negative 7 siya, 4 yon. Ano kaya ang ating U2? 11. Tama? Kung 11 siya, 0 yon. Ano kaya to? Negative 11. Double check natin. Negative 11. Sorry, ayusin na natin yung iwan dun. Negative 11. Negative 11 plus 11, 0. 0 plus 8, 8. 0 plus 5, 5. Negative 7 plus 8, 1. Negative 7 plus 11, 4. Good? Okay. Ngayon, ilalagay natin yung mga unfilled cell. 1A, 2B. Sorry, optimum. If greater than 0, 2B, 3A, and then 3C. Okay, ang 1A natin, 2 minus negative 11 minus 8, that's positive. Okay, 2B, 7 minus 0 minus negative 11, minus 11, sorry. 7 minus 0 minus 11, negative 4. Ibig sabihin may isa pang iteration. 3 minus negative 11 minus 5, that's a positive number. 6 minus negative 7 minus 5, that's a positive number. Tama? Okay, may isa pang iteration tayo. Si 2B. Asan si 2B? Dapat meron daw tong laman. Okay, so ano po ang loop niya? So pag bumaba ako dito, wala na akong kakakanan, pupuntang kanan o kaliwa. Ito ang goal ko. Tataas ako, pupunta ako doon, babalik ako. Malinaw. Okay, pupunta ako doon, babalik ako. Okay, and then we have, sorry, this one is negative dapat. Negative, positive, negative, positive. So, dalawang negatives. Ano po ang mas mababa? Okay. So, yung 10 na to, ang ilalagay ko dito. And then, gagawa ako ng another table. Okay. So, ilang iterations na tayo? Pansin niyo yun, ano? So, 10 ay dun sa B, 2B. And then, lalagay natin yung ibang values. Ito. Saan pa? Dito. Okay? Since ito solo, 40. Ito solo, 60. Ito 10. Then ito ay 30. Good. Ano po ang total cost? Napansin nyo yun? Mula 400, nag-drop na tayo sa 210. Okay, then new one. I'm expecting na ito na yung last. Kasi we're running out of time na din. So ano pang pipiliin? Dalawa, isa, tatlo, isa. Tatlo. V2, 0, 5, 7, 8. Tama, negative 7. Then negative 7.
Double check natin. Negative 7 plus 7, 0. 0 plus 5, 5. 0 plus 7, 7. 0 plus 8, 8. Negative 7 plus 8, 1. Okay. But still, it's lower, diba? Tama? 360. Okay. Hindi naman natin siya gagamitin mamaya. Ano, just a reference. Kasi profit or revenue yung ating tinitingnan. Ano, hindi cost. Okay. So, optimum greater than equals 0, 1A, 2C, 3A, 3C. Okay, 5 minutes guys. 2 minus negative 7 minus 8, positive. Okay, 4 minus negative 7 minus 7, positive. 3 minus negative 7 minus 5, positive. Tama. Then 6 minus negative 7 minus 5, that's positive sa wakas. Optimum. Okay? Ngayon, hindi siya natatapos. Bakit? Ibabalik natin sa dating table. Ano? Ibabalik natin sa dating table kasi we're not talking of course nga. Profit yung ating tinitingnan. So, ibig sabihin guys, gaano karami po ang ito? Ito yung 10, 10, 30, 60, 40. Tama? So, again, these are revenue. Revenue per truck. So, ano po yung ating plano? So, 10 pieces from plant 1 to Praj B. And then so on and so forth. Okay na, hindi ko na ilalagay. With a total revenue equal. Magkano po yung total revenue? 40, 60, 40, 90. Mahirap na to. 300. Ano po yung total revenue natin ngayon? Again, ituloy nyo na lang. Ano po ang total revenue? $8,460. Tama? 846. So that's our revenue. Okay? Ngayon, double check natin. So ito ay i-remove ko. Sorry, kakopy. Screenshot ko lang to ha. Mabilis. Okay. Gagawin ko lang siyang mabilis sa Excel. We have 10, 12, 9, 4, 5, 7, 6, 8, 11. Good. And then, syempre, ikakopy ko siya dito. Ito ay i-remove ko kasi hindi ko to kailangan. Ito din, hindi ko rin kailangan. Ito ang unit revenue. Okay. And then, ayan. And then, ito yung ating fill upan na table. And then, yung capacity natin, iisod ko lang dito. At iisod ko lang dito siya. Bakit? Kasi equal sum ko to. Then, i-bold natin. Kasi that's our constraint. Sorry, nawala. Okay, and then ito equal sum din. Center ko lang. And then, dapat ito ay equal sign. Malinaw? Okay. And then equal sign, equal sign, equal sign, equal sign. Then dito ko ilalagay yung max revenue. Then equal sum product. Product. Ayaw niya. Ito, comma, ito. Okay. So, ayan. So, ito yung ating i-data. Solver, maximize, changing variable cells. And then constraints natin, lahat ng ito ay dapat equal dito. Add. Lahat ng ito ay dapat equal dito. Then add non-negativity greater than or equal to 0. Then okay. And then
simplex, then solve. Then, okay. Okay, bakit to 1,440? Pero ang ating allocation ay tama naman. Okay, siguro sa computation na lang natin ang pagta-times. Ano, if you can see, yung allocation naman natin ay pareho. Tama? So, ayan. So, sa ating side na to ay yung problema. I-edit ko na lang to. 1,440. Okay? Questions? Wala po. Okay, so ibibigay ko na lang sa inyo yung sample na thesis, ano, para dito. Or gusto niyo bang, okay lang ba mag-extend pa tayo ng 4 minutes para lang pakita ko lang na mabilis yung sample thesis. Yeah, 4 minutes lang. Pasensya na po. Okay, ito. Mabilis na to guys. So, transportation problem. So, ito po yung ating example ng thesis na ginawa nila for masteral. Ayan, kung saan mang school to. So, ayan. Pakita lang natin ng konti. Yan po, yung kanilang introduction. Then, ito po yung kanilang pinag-uusapan na company. May dalawang source daw po. And then, several customers. Ayan po yung kanilang distribution. Problem statement, determine optimal transportation schedule that minimizes the cost of transporting beverage from true production sites to key distributors. Malinaw po. And then, ayan. Tinignan lang nila yung process. And then, review of related literature. Wala namang problema dyan. Methodology, transportation problem. Ayan. So, kung titingnan nyo, mukhang komplikadong tingnan. Pero madali lang naman palang ibig sabihin yan. Ayan, pinakita lang din nila yung mga initial table natin. Basic feasible solution, northwest corner rule, paano yung process or flow chart niya. Initial basic feasible solution, so on and so forth. Pinakita niya lang part ng methodology. Ayan, nag-looping. Okay, nag-modi, pinakita niya yung modi. Di ba mukhang komplikado, mukhang technical, pero ang dali-dali lang pala. Okay, ngayon tingnan natin yung kanyang chapter 4. So ito po, transportation cost daw po accounts to 25% of total prod cost. Meron daw silang 20 transporters which can operate 97 trucks. And then ito yung kanilang data, ito yung matrix. Ito daw po yung kanilang mga customers or mga distributors. Ito yung source plant and then ito yung regular demand ng mga distributors nila. Okay? After nyan, ginawa niya lang, sinolve niya lang yung problem. Nag-come up siya sa optimal solution na ito. Okay, ito naman po for sensitivity ay napakadali lang din pong palabasin sa Excel. Di ba, nag-data tayo. Yan, and then sinolve natin. Pag clinic nyo po to, makukuha nyo na rin po kaagad. Sensitivity, ito po yun. Ayan, makukuha nyo na. Yan, yung mga values po na pinakikita dito. I-discuss nyo yan sa OR2. Okay? For sensitivity. Okay, so yan. Questions? So again, please work on your thesis. Ano, kahit gaano siya kababaw, okay lang. The trick there is how will you gather data. Okay, and apply yung mga natutunan nyo so far. Questions? Questions, guys? Before we wrap things up, 1 minute. Any questions? Wala? Okay, so kung wala po, so I think that's all for today. Salamat po guys and pasensya na po ulit kung na-late tayo. Okay guys, so next week may bibigay na po tayong exercises. Ano, walang klase next week. Yes, exercises yung